Hello po, good morning. Update po ako dito sa mga projects namin today. Kauwi lang po kagahapon galing QC kasi nga po dinalaw ko lang yung aking mother na may sakit, tsaka birthday niya rin po. Ayan. So bali pasensya na po. Wag niyo na po akong i-PM or ano, meron naman po tayong update. Kaso may times lang po talaga na hindi ako nakakapunta kahit may gumagawa dito. Minsan po kasi umuulan pagdating ng hapon, hindi na po ako lumalabas. Noon nakaraan po kasi nasa phase 6 ako. Doon po ako inabutan ng ulan, so na-allergy na naman po ako. Hindi, sa hangin po talaga siguro kasi sa alikabok, okay naman, naka-face mask naman ako lagi. So ito nga po, naka-face mask ako today. Kaya po dun sa mga projects namin, wag po mag-alala kasi kahit wala po tayong update is meron pong gawa dyan. Tsaka mas gusto ko ako na lang yung kukuha ng picture kasi medyo malinaw-linaw yung ating camera. So dito po sa loob is napinturahan na. Siguro mga konting retouch na lang to. Meron na rin tayong baseboard paint na black. Yung ating cove ceiling, okay na rin siya. Yung ito po, yung lining dito sa may part na ganyan, paikot, ayan. Islalagyan po natin siya ng pintura na black. So, suggestion po yun ni client. So, i-go natin yan. Ayan po. Puting-puti na po yung unit. Black and white. Yung cabinet po natin, hindi pa siya totally tapos. Meron pa tayong mga ikakat dito. Hindi ko lang po alam kung para sa mga takip or sa iba pang cabinet na gagawin. Gagawa pa pala kami dito ng ng bar counter na meron siyang mini tambol tsaka meron siyang shelves. Dito po siya. So siguro yung mga gamit is usually yung mga material sa gagamitin natin is mga pahabol na lang na pintura. So, pwede nyo na lang po yung mga additional namin, mga pintura. Ito, wala ng black. So, kailangan po natin yung pag nag-retouch. Wala ka ng black. Ito. Ayan. So, yung mga additional na materyales, si Ray na lang po minsan ang kumukuha, umuutang sa hardware. Ayan, pwede naman yun. Tapos, ito. So, yung ating cabinet naman po is meron na po siyang primer at saka meron na rin po siyang masilya yung iba. Alam ko meron na rin to eh. Oo. Eto po. Meron na po to. Meron na po to. Kumbaga, i-install na lang po siya. I-install na lang natin yan. So, yung kay ma'am, decision nila is wala na silang ilalagay dito. Kasi, syempre, budget lang. Pero nag-abang na rin po kami ng dalawang additional outlet. Gawa ng dito po daw yung kanilang TV area. So, yung ating mga bintana, i-retouch din po natin yan. Ayan. So, mas maganda rin siguro kung palagyan nila ma'am ng curtain rod o kaya, tawag dito, Korean blinds. Ayan. So kung mapapansin nyo, wala pa tayong in-install ng mga accessories. Panghuli na po talaga. Sabi ko kay Ray, tsaka na lang po namin dalahin dito sa unit pag talagang malinis na. Kasi po madudumihan siya. Ayan, meron na ditong mga natabas na. So imagine, pag bar type po talaga para siyang maliit, masikip, pero once na na-renovate na, may pintura na, may kisame, may tiles, ayan, bigla na po siyang laki. Tapos, sa renovation po namin, kasama na talaga yung cove ceiling. Pero masuggest po talaga namin yung cove ceiling gawa ng pag sa drop po, bababa na po kasi ng konti yung ating center dito, center kisame. So, ganyan lang. Sakto lang. Yung mga side lang po yung may design. Nakababa ng konti. Tapos, magkakatalo na lang po syempre sa mga ilaw na gagamitin. Ayan. So,
So, bali yung hagdan natin, pinipinish na lang din. Padaan mo na, sir. Tinanggal na po namin yung mga cover kasi wala na rin naman po kaming iaakit dito ng mga malalaking materyales. So, ayan, 20 by 100 po yan na pinalapad po namin yung steps. Ayan. Dito lang po talaga kasi yan sa bakal. So, pinalapad namin po siya. So, kulang na lang po talaga dito yung mga accessories, yung aircon, di ba? Yung mga ilaw. Abangan niyo po sa mga susunod na araw. Yun po kasi yung proseso namin. Once na okay na yung unit, pag malinis na, pwede na namin dalahin yung mga accessories. Bali, si client, kami na lang po yung inutusan. Tapos, napansin ko po is parang kinabit na rin po ata ni Ray. Binalik na po niya yung bintana. Ayan, na-welding na siya. So, ito sa loob, konting retouch na lang to. Hindi muna natin siya papatungan ulit kasi pwedeng madumihan. Siguro after namin maglinis, then retouch po ulit. So, mas sinadjust ko na lang po yung ating hamba is black na lang din po para yung baseboard paint is tumuloy lang po siya sa hamba, tapos yung pinto natin is white. I-retouch din po natin yon. Tapos ito nga po, yung ceiling nila ma'am medyo mataas ng konti, kaya may natira pang konti. Ayan. So dun sa isang project ko talagang bumaba. So dito po kami nagbe-base sa pinakabakal ni Lumina. So kay ma'am talaga sobrang baba na ng kisame. So, ayan, kay Lumina po kasi yun. So, doon lang po kami nagbe-base na level namin para sa kisame. Pero okay naman siya. Yung kay ma'am nga po pala, wala tong cabinet, wala tong built-in cabinet, kaya ang gagawin na lang talaga namin dito sa taas, yung pag-install ng aircon, mga ilaw, tsaka yung pinto, then retouch. Tile grout, paglalagay ng tile grout. Yun na lang po yung gagawin namin dito. Nagawa na rin po pala namin yung pinaka-drainage nila, ma'am. Ito siya. Ito po yung ilalagay natin dito. Tapos yung pintura ng gate natin, panghuli na lang po talaga yung gawa ng nagmamasilya, nagliliha, nagpipintura, kakapitan lang po siya ng alikabok o dumi. So ano pa ba? So konting linis. Tapos yung mga matitira nga po pala naming tiles dito na itatabi lang po muna namin to dito gawa ng, halimbawa meron po dang na-damage dyan, meron pa tayong pampalit. Pag meron pong sumobra na tiles, advice ko lang, pag may sobra po kayong tiles, huwag nyo pong itapon o ipamigay. Kasi po, once na tawag dito, na damage yung isang tiles nyo, o dalawa, tatlo, meron kayong pampalit. Wala namang problema kasi maraming mabibilihan, kaso magkakaiba po kasi ng code yan, magkakaiba ng luto or ng gawa. So kung halimbawa ang code nito is 001, tapos wala kayong mabili, 002 ang meron, medyo iba na po ang ang itsura nun. So magkakaroon na ng diferensya. So if ever meron tayong mga sobra, dalawa, tatlo, itabi po natin kahit sa ilalim ng lababo, pwede naman yun doon isilong, di ba? Kasi pag na-damage, wala na. Mag-iiba na po yung kulay. Di ba? Mag-iiba na po yung kulay. Yung bathroom po pala natin, okay na rin naman na to halos. Kaso yun nga, hindi pa na ikakabit yung ating mga accessories. Yung kisame, meron na rin po siyang masilya. Pintura na lang po ang kulang niyan. So ito mga part na to, siguro papalagyan ko na lang po ito ng
tawag dito ng tile adhesive, tapos skim coat. Ayan. So, mas maganda rin na may paulan-ulan pagdating ng hapon para natetest din namin yung pinaka-extension. Lalo-lalo na po itong kitchen area. Para habang nandito kami, alam namin kung saan kami magpo-focus, saan namin pupondohan ng maraming waterproofing, di ba? Ang linis na po ng ating hagdan. Ayan, pinipinish na rin po. Tapos, since umuulan po dito sa Tansa, we decided po ni Ray na dito na lang po muna sa phase 3 gumawa. So, ililipat na po namin yung mga accessories nila, ma'am. Ayan, ang dami. Parang Lazada lang. So, ayan na nga po. Nasa phase 5 po kami gumagawa sa unit ni Sir RJ. Bali po, nag-set up na po sila para sa roofing. Pero yun nga po, dahil umuulan, dito na lang po kami sa phase 3 gagawa since malapit lang. Tapos yun nga, sa loob naman po ang gagawin. So dito na lang po kami lumipat muna. So bali Friday, Saturday, may gawa po sila, nagpipintura, continue po yung pagpipintura. So bali meron na po siyang semi-gloss. Final paint na po yan. So, si Ray po is nag-decide na po mag-install ng mga accessories. Mga pin lights. Ayan po. Bali po pala, share ko lang. Karamihan, halos, ng mga accessories po ni client owner dito is galing po sa Lazada or sa online. Ayan po. Both po sila is nasa abroad. So, wala po talaga mag-aasikaso ng unit nila. Pati po yung permits, kay Ma'am Mickey lang po nila pinalakad. Then, waiting kami ng mga ilang months. Then, tsaka po kami nakapag-start. Pati po sa gate pass, nagpapalakad lang din po kami sa runner. Nagbabayad po kami ng 250 pesos para po may pipila ng kanilang gate pass. So, ayun naman, inform ko naman po sila kung paano kami magproseso. So, ayan na nga po, na nilagay na namin lahat ng accessories dito ni ma'am. So, pagdating po sa accessories, wag niyo po munang ilalagay sa unit, lalo na pag hindi pa halos tapos. Kasi pwede po siyang masira, pwede po siyang madamage, pwede po siyang mabagsakan, pwede po siyang matapakan pag hindi napansin. So, tendency, masisira, di ba? So, kaya po ako, lahat po ng in-order ko na accessories nila, ma'am, kahit po yung pinaka-aircon nila sa taas, is sa bahay lang po siya nakatenga. So, kung makikita nyo, mapapansin nyo doon sa mga clients ko na pumupunta po sa bahay, mapapansin nyo po, ang dami naming gamit, ang kalat. Actually, hindi po kalat yun. Yun po yung mga accessories nila na dito lang po muna namin, nilalagay sa bahay para safe lang din po. Ayan, para hindi rin po mawala. So, pagdating po sa pag-i-install po ng mga accessories, nasabi ko na rin po yan sa mga nakaraang vlog ko, unang-unang vlog ko, na si Ray po talaga ang in charge sa paglalagay po ng mga accessories. Lahat po yan. So, ayan po. Pati po yung sa wiring, siya din po yan. Pero yung sa wirings po, tap-tap lang po kami. Yung pinaka-wirings po talaga ng buong unit is galing po yan kay Lumina. Si Lumina po talaga ang nag-wiring sa lahat ng ginagawa naming units. Hindi po namin ginagalaw yan pag hindi po si Lumina ang gumawa ng wirings. Ayan po. So, kumbaga si Ray, tap-tap lang po niya. Itatap lang niya po yung para sa ilaw. Itatap lang niya po yung para sa outlet. Ganun lang po. So, suggestion din po pala ni client, talagyan po ng black na lining yung pinaka-comb nila. So, ayan, naganda rin. So, sa amin po talaga, walang interior designer. Parang kami-kami na lang po ni client ang nagdi-design, suggestion, ideas, parang ganun lang po sa amin. Ayan. Pero kung halimbawa meron kayong pinaka-interior design nyo ng pinaka-unit nyo, mas maganda po yun kasi at least meron na po kaming guide. 'Di ba? So, pagdating naman po sa mga tools, nasabi ko na rin po sa mga nakaraang vlog namin na provided po namin lahat ng mga tools na gagamitin sa renovation. Ayan. So, bali, ang sagot nyo lang po dyan is yung mga bala. Yung mga bala po ng yung mga drill bit po, yon, yung mga cutting disc, yun po yung mga sagot nyo. Pero yung mga tools, provided na po namin yon as contractor. Ayan po. So, hindi rin po ganun kadali ang
pag-i-install ng mga ilaw. Yung iba po, kinukonsider nila as libre, madali lang. Hindi po. Lalo na po, wirings po ang involved dyan. Medyo mahirap din po siya. Kaya minsan, i-consider nyo rin po yung pinaka-pricing namin pagdating sa labor kasi sobrang mura na po talaga yon. And yet, reasonable naman po talaga. So, natapos na rin po ni Ray yung pag-i-install ng mga pin lights. Kadalasan, ang pin lights po namin sa cove ceiling, 6 to 8 pieces. Tapos, meron pong center light. Tapos, sa pinaka-cove naman po is meron tayong strip light. Ayan, si Kuya Toto naman po ang naglalagay ng kornisa sa bathroom. Ayan po. So pagdating po sa kornisa, bahala po kayo kung gusto nyo magpalagay ng kornisa doon po sa mga dugtungan, or yung iba kung budget lang, pwede rin naman pong wala ng kornisa. Pero yung iba po talaga, yun nga, pag sinasuggest nilang, ma'am, gusto ko rin ng kornisa, di okay, go. Yun nga, syempre, additional po yun sa materyales. Pero pagdating po sa labor, wala na pong addition yun kasi pag package po yung gawa namin, kinukonsider din namin po yung nagpapaganda sa unit. Ayan po. So pagdating po sa ilaw sa center light, mas maganda po yung medyo malapad-lapad. Medyo malaki-laki kasi ang laki po kasi ng cove ceiling, ang lawak, tapos lalagyan nyo lang siya ng maliit na pailaw. So I think pag center po, for me, ang pinaka-ideal po is nasa 50 to 60 ang ating pinaka-center light. Ayan po yung pinaka-ideal. 50 to 60 to 70. Ayan po. Tapos, mas maganda po yung naka-flat lang po siya sa ceiling. Wag na po yung may mga pabitin. Lalo na po ang kisame ni Lumina is mababa lang po. So, mas maganda yung ganito po na flat lang. Pwede pong square, pwede pong bilog, ayan. So, depende. Kung gusto nyong medyo may pabitin ng konti, siguro yung konting-konti lang, wag talaga yung sobrang bitin kasi baka po pag may naglakad dyan, tumama na po sa ulo nyo. Ayan, ang ganda na, oh. Pagdating po sa pin lights, napili po ni client is tricolor na yellow, blue, and violet. Meron din po niyan tricolor na white, yellow, tsaka yung neutral po ata. So, depende pa rin po sa nagpapagawa kung anong mas bet nilang gamitin na mga kulay. Ayan. So, sabi nila pag white talagang maganda rin po talagang tingnan. Malinis, malawak, maluwag. Ayan. Yes, maganda po talaga siya. Lalo na kung marunong at maayos yung gumagawa. Ayan po. So, sa amin po, napapadali lang din po yung trabaho namin dahil kanya-kanya na po kaming tokay. Ayan. So, ito pong strip light na tinitesting ni Ray, inaayos niya. Isa Lazada ko lang po yan in order. Nasa 1K plus lang po yan. Depende po sa sukat. Kadalasan po nagagamit namin pag sa Angelic Tan House is 15 meters. Actually, 12 meters lang kaso wala po kasing butal. Bali, ang meron lang po is 5, 10, 15, 20 meters, parang ganun po. So, sa Angelic Tan House po, okay na po sa kanya yung 15 meters. Mas maganda po, may pasobra tayo. Kasi po pag ang binili nyo is 10 meters po, kulang po yun, kapos. So, mas maganda po is may pasobra kahit paano. Kahit po sa tiles, kahit po sa ibang materyales, mas maganda po may pasobra kayo isa, dalawa. Kasi po pag kapos o kulang, magkakaroon po tayo ng problema dyan. Lalo na po pag sa tiles ng usapan. Ayan. So, bali, inaayos muna ni Ray bago po ilatag sa pinaka-cove. Ayan. So, yung iba, sabi nila, maalikabok daw, sisiksikan ng alikabok. Pero naman po tayong mga vacuum, madali na lang pong linisan yan. Ayan po. Pero, sobrang ganda niya po talagang tingnan, lalo na pag dito po sa living area, is meron kayong pa cove ceiling. Ang ganda po kasi ng dating. Pero, sa amin po, kung ano po yung gusto, prepared ni client, yun po yung susundin namin. Yung iba po kasi ayaw ng cove, yung iba gusto ng cove, so ganun lang. Pero pag nakita nilang okay din pala, ang ganda rin pala, ginugo na rin po nila, nagbabago po yung isip nila. So, ayan, common naman po yan. Basta, ang importante po, during renovation is naaabangan na po natin at naabangan na natin para sa wirings, para sa accessories, di ba?
So, ayan po. Yung taas po, hindi ko na po siya muna na-videohan, gawa ng dito po muna ako sa baba tumututok. Ayan po. So, sa paglalagay po ng strip light sa cove, is ganyan lang po siya. Yan o, ang ganda na, diba? Oh. Ang gandang tingnan. Ang liwanag na. So, dito po sa unit ni ma'am, nagagamit po namin yung kuryente ng maayos kasi may maayos po si ma'am na kuryente. Yung may metro po siya. Sa phase 6 po kasi, kaya medyo nahirapan po kami doon. Mahina po kasi yung supply ng kuryente nila ma'am. So, waiting pa siya makabitan ng metro. So, dito, kahit buksan namin lahat ng ilaw, walang problema. Diba? Ang ganda na. So, doon po sa mga nais malaman kung saan po namin binili yung mga ibang materyales, pwede nyo po akong i-PM sa aming FB page, Ray House Makeover din po. Then, pwede rin po kayong mag-comment below dito sa ating YouTube channel. Isisend ko po sa inyo yung link. Ayan. Isabihin nyo lang po sa akin yung particular na ilaw na gusto nyo malaman kung saan binili. Ayan, sasabihin ko po. Ayan po, ang ganda na. Ang ganda na. Ito po yung ating bathroom. Nilalagyan na rin po siya ng kornisa. Ayan. Pintura na lang po ang kulang dito. Then, okay na rin po. Then, yung mga accessories po niya, okay na po yan. Konti-konti na pong nabubuo. Pagdating po sa mga accessories. Diba? Okay na. So, nakaka-excite po talaga pag nasa stage na kami ng paglalagay ng mga accessories kasi nakikita mo na yung ganda ng renovation, yung kulay, yung pintura, andyan na lahat. Nakikita mo na yung mukha ng renovation, ang ganda na. So imagine, ito po yung pinasok dati na nawala po yung wirings, naubos, pero ngayon tingnan nyo, ang ganda na. Diba? So, i-shoutout ko lang po pala sila ma'am na nasa ibang bansa, hindi ko na po sasabihin yung bansa nila. Maraming po salamat sa pagtitiwala sa amin. Ayan po. Salamat din po sa pagpapasensya sa amin kasi nga po ang dami rin po talaga namin projects. So, pinagsasabay-sabay lang po namin para lahat po magawan namin. Ayan po, pasensya na. Thank you po.